ang bigat oh! Dalawa na kayo, pero tagal niyo pa rin. Hawakan mo. Kamay mo. Natamaan ako eh! Isa lang akong normal na bata na nakatira sa Caloocan City. Kung saan Ito yung itsura niya. Yan, ito nga. Nag-try ako magtrabaho sa fast food chain. Hindi ko kinaya yung hirap dun, sobra. As in, parang 1 month lang ako, nag-resign na ako. Totoo po, tambay lang ako dati. Social media kasi medyo kilala po ako. May nag-chat sa akin na dating isang staff ng Itbulaga. Miggy, pwede ka ba mag-join dito sa That's My Babe? Contest ng mga poging lalaki na magaling sumayaw. Parang hindi po ako pwede sa ganyan. Siyempre, nandun ako sa squatter area. Parang hindi ako allowed dito. Baka po kasi hindi ako pwede dyan. Sabi ko, hindi rin po ako ganun kagaling sumayaw. Tsaka hindi rin po ako pogi. Sabi niya, try mo lang. Kasi malaking tulog yung followers mo. Kinausap ko ngayon yung mama ko. Noong time na yun, walang tinda yung mama ko. Kasi bagyuan. Automatic. Mahirap yung pagkain. Kasi doon lang kami umaasa eh. Wala akong pamasahe. Yung dating handler ko, pinautang ako pamasahe. So nagkalkal ako ng damit na pwedeng suotin. Nakahanap ko yung leather jacket ko, yung dati kong nabili. Yung pangmadiinan ko. Tapos yung boots kong pang army. My name is Luis Miguelito Tolentino. Punta ngayon ako rito, nakita ko. Ang tatangkad, tas ang puputi. Uwi na kaya ako. Pinigilan ako ni Mama Earth, yung PA natin. Uy, wag nandito ka na eh. Ganun, try mo na rin. Natapos yung audition. Sabi ni Sir Ruth, after 2 weeks, tatawagan namin kayo. Sabi ko, wala na yan. Nasa taxi na kami nung pauwi na kami. May tumawag. Hey, this is Rod from Itbulaga. Pwede ka ba sumalang bukas? So, 2 weeks, kanina lang tinawagan niya na ako. Nagulat ako. Sabi ko, parang hindi po ata ako pwede bukas. Sa totoo, wala na akong pamasahe. Hindi ko na alam paano ako pupunta sa Itbulaga ulit. Kasi 400 eh, 200 ng 200 eh. Kinakabahan na ako. Hindi na ako pumunta. Sumalang na sila Jay, sila Tommy. Napanood ko pa si Tommy nun. Sabi ko, baka hindi na ako makasalang. Tinawagan ako ng gabi. Baka pwede ka na bukas. Wednesday, July 8, 2015. Tinry nila ako. Kinabahan ako kasi sinabi ko kay mama, sige matry ko na to. May consolation prize naman doon na 10K eh. Kahit matalo, okay lang. Sumalang ako dito, talaga di pa ako natutulog kasi kabang-kaba ako. Nakita ko yung kalabang ko. Ang tangkad, sing-tangkad si Tommy. That's My Babe number 2 from Caloocan City, Miggy Tolentino. Tuwang-tuwa yung mama ko noon kasi nanalo ko. Ang ginawa ko, nagpakapit agad ako ng kontador noon. Tapos yung sobra, pinabili ko kay mama, nagtinda na siya noon. Tapos everyday pala babalik, yun yung maganda ron. Nung ngayon nandito na kami, 3 years na kami ngayon eh. So, hindi pa rin nagbabago yung paghanga ko sa Itbulaga. Yung tulong na nibigay nila sa amin, yung pagbalik namin ng tulong na yun, hindi pa ganun sapat. Marami pa kami kailangang patunayan. Kaya ginagawa namin ng maayos yung trabaho namin. Kung maaari, huwag kami magkakamali. It's my... Sobrang thankful kami na binigyan kami ng opportunity na Itbulaga na mapasama rito. I'm Tomas Peña Flor. Sabi ko gusto kong mag-artista talaga. Second day ng That's My Way, July 7, 2015. nasalang ako. That's My Way number 1 from Dinalupihan, Bataan, Tommy Peña Flor. Pero hindi nanalo eh, talo. Nagkaroon ako ng chance na makabalik. Nag-wildcard ako. Tapos sa wildcard na yun, sabi ko, hindi ko hahayaang mawala pa sa akin. Nakamit ko, naging isa ako sa That's My Bay. Isang member ako ng That's My Bay. Sa 3 years, marami akong natutunan sa Itbulaga. Pagpapahalaga sa family at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Especially sa mga fans mo. Lahat yun natutunan ko dito, sa studio na to. May mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, pero lahat yun, na-survive naming lahat. And mga Dabbercats, na-survive ng mga Dabbercats dito. Kasi iba ang Itbulaga talaga. Ako po si Joel Valencia. Nagdadalawang isip ako kung mag-audition ako kasi hindi naman talaga ako sumasayaw. Yan, to be honest, kumakanta talaga ako. Nakikita ko kasi yung mga idol ko sa social media eh. Like Miggy, Kenneth, yan. O, Nax naman. Si Tommy yung napanood ko, tsaka yung kalaban mo, si Kataya. Parang hindi ako pasok dito sa ganito. So naghintay ako ng ilang araw kung sino yung mga pwede pang sumali. Yun, napanood ko si Miggy, si Kenneth. Yun dun nag-start na mag-joke. Na ay mag-audition ako. Ako yung taong masikreto eh. Hindi ako nag-share sa family ko, even sa friends. Pumunta lang ako dito na nakaayos. Ayun nga lang, wala akong damit. Hindi ako ready. Ang damit ko lang nung time na nag-audition ako is yung pambatong sando na
ginupit lang kasi medyo wala rin tayong budget. Nag-try ako mag-audition and then tinawagan ako, this is for Meet Bulaga, ganyan-ganyan. Sasalang ka na po bukas at ang concept is boksingero. Nagulat ako kasi parang ang payat ko, paano magbubuhat topless to. That's my big contestant number 2 from Antipolo City, Joel Palencia. Sabi ko parang bakit ganun? Kaya ko ba yung kalabang ko? Pero laban na lang, andito na ako, ito na yung opportunity. So doon na nag-start yung journey ko. Pang 3rd year na namin to sa Bulaga. Sobrang malaking pasasalamat namin sa Bulaga kasi yung opportunity na yun, hindi nila ipinagdamot sa amin. At syempre, nag-give back din naman kami. Pinakita namin sa kanila na deserve namin at talagang professional din kami pagdating sa trabaho. Dito po nagsimula ang lahat po. Start working like Malik. Hindi ko po akalain na mapapansin po ng Eat Bulaga, yung dub smash ko po. So, pinapa-audition po nila ako. Hi, I'm Kenneth Earl Medrano and I'm 24 years of age. I'm from Cebu and I live in Apas, Lahug. Minsan nga po, napapaisip po ako na parang dati ito, paulit-ulit ko po ito sinasabi na parang dati, pinapanood ko lang yung Eat Bulaga sa TV kasi since bata pa po ako, tas ngayon, bata pa rin, pinapanood po talaga namin sa family ko sa Cebu, mga Bisaya, yung Eat Bulaga. Kasi parang yung mami ko, solid dubber cards po siya. Kaya tuwang-tuwa po yung mami ko at alam ko po na happy po yung mami ko na nandito po ako ngayon. Hindi ko po in-expect na mananalo ako kasi yung genre ko, ballroom po, more on cha-cha-cha, jive. That's my bay number 2 from Cebu City, Kenneth Earl Medrano. So sa dami po, libo-libo po mga pogi na nag-audition, tas mga maganda pa yung katawan. Napasali po ako sa That's My Bay at That's my bay, Kenneth Earl Medrano from Cebu City. That's my bay number 6, Kenneth Medrano of Cebu. Congratulations, Kenneth. to make it short, may challenge po kami ngayon na magbubuhat kami ng mga mabibigat na mga gawain. Naranasan ko na rin naman to, yung mga magbuhat-buhat. Pero syempre, iba yung binubuhat nila dito as in pang malalakas na tao eh. Ngayon makakaranas kami ng kakaibang trabaho na nakikita din namin everyday sa Bulaga, which is yung pagiging propsman. Dito mo malalaman na itong mga taon to, sobrang sisipag. Ginagawa rin nila ito para sa pamilya nila. May experience namin kung gaano kabigat yung mga binubuhat nila. Yung nakikita niyo yung mga background na parang staging yan. Lahat bubuhatin namin yan. Mararanasan namin yan for today. So sana Dubbercads, abangan ninyo. Willing kaming i-share sa inyo kung ano yung pakiramdam. Yeah, ako ready na ako. Kami. Kahit pa paano nag-workout kami kasi alam namin di basta-basta yung mga bubuhatin. So kakayanin namin to, di ba? Lalaban tayo! Ang bigat ah. Hindi nang bubuhatin. Fucking hilahin nyo lang. Hilahin nyo lang. Baba nyo. Hilahin nyo. Gulong. Oh, magulong lang yan. Ipa. Oh, ito po yung apat na, meron po apat na yung bubuhatin. Dalawa, mabigat pa. Ang bigat, butik na ako May matagalan. tatlo pa po kami bubuhatin. Tatlo pa. Isang tao lang daw sa props to. Kami, apat na kami at nahirap pa kami. Ah, ganun pala yan. Para po mabilis, hindi na po ako sumali doon. Kaya. So ito mga Dubbercads, sila po ito. Ayan po. Meron pa? Ay, mga puting-puting, mga ano. So ito po, after daw po namin mag-set up, so i-close po namin itong mga matataas na bagay. Kasi baka para po di makikita sa camera. After nung mga pagkabit ng props, sila Kuya Idol, sila po Boy. Ito yung pinakatambayan nila habang Naka-ready sila lagi. Pag madalas na siya, tatayo agad yan. Kasi baka may magkalat dito, hanapin kami. Dito
lang kami. Dito sila sa gilid. Nakabitumin sila ng pagkatapos ng Lucky One na yan, titingin kami sa monitor kung papasok na kami para tanggalin yan. Mabilisan ka agad yan. Alam namin kung saan namin ilalagay yan. Kaya minsan hindi namin iwasan, may nababangga kami rito. Sa lubong. O sisigaw kayo. Tabi! Tabi! Ganyan eh. Minsan, siyempre, mahirap eh. Kala pag malaki yan, mabigat. Segundo lang yung oras namin dito. Malinis na yan. Nung una, nakikita namin sila, pagka nilalabas nila yung mga props galing sa floor, mabilis nagmamadali sila. Nagtataka kami. Ngayon, naiintindihan na namin kung bakit sila nagmamadali. So, kailangan pala, malagay nila sa tamang posisyon. Kanina kasi may tinatanggal kami, tapos sabi nila, wag muna, itaas mo muna. Ibig sabihin, nakalak pala, para hindi tumaob. Sabi ko, ang galing, may mga techniques sila. Sa amin, ano pa yun, petics pa yun sa amin, mabagal pa yun. Sa kanila, yung pag show na, tumatakbo na yun. Paano pa ganun, kahirap? Mamaya na pag live, malalaman yung mamaya. Kailangan nyo i-check ngayon yung mga sinetup nyo, kung gumagano. Checkin nyo nga. Ito yung malobo. Pataas! Ang gwapo naman ang nagbuhat, oh. Porta! May color coding yan, ha? Kasi, mamamaya, live na. Tapos, yung open nila to, wala yung link. Patay na ito, sukot. Kailangan check nila tayo sinisi, no? Kita-kita sa camera, binalik namin. Yun lang yung point, eh, no? Maging alerto din tayo sa kung anumang maaaring bumagsak para sa red group. Dito kayo maaaring mag-exit. Para sa green group, dito kayo maaaring mag-exit. Ang tagal na namin dito pero ngayon pa lang namin, ngayon lang kami nakasali sa kanila dun. Para po yun sa mga tao po, ng mga audience na nanonood ngayon, para po safe na safe po. Mga double guards, so yun yung mga proper, mga dapat gawin pag may, sakuna. Kasi yun na. So, ayan mga Dabber Cats, tapos na namin i-set up ang unang set para sa Lucky One. After nito, pag nag-live na, ayan, kailangan namin bumaba ulit at ligpit lahat ito ng mabilisan kasi ilang segundo lang yung kailangan para mapalitan namin ang setup ng one for all. Yung kalabos madam na, yung kalabosi, yung table na, yun na yun. Mabilis ang baklas, mamaya natry natin kung kaya. Ito ako tatambay din, hindi ako alis dito, hindi ako mag-retouch, hindi ako kakain, dito lang ako. Kung kailan sila kakain, dito lang ako kakain. Tambay lang ako rito, malis lang ako rito. Mga Dabber Cats! Bulaga na po! Kami po dito sa Bulay, tapos naman kasi din na. Kami ako! Bigat ako! Hindi po sumigaw eh. Konti pa! Kami ako! Hiningal na si Sigil. Hiningal na. Bigat! Ito, si Boss Madam. Bakit kanina ko kayo utos mo yan? Dalawa na rin, pero tagal nyo pa rin. So, naka-standby lang pala sila sa likod nitong set ng Boss Madam para pagkatapos ng Boss Madam, agad nila. So, nandito sila sa likod, naka-standby. Boss Madam muna po ako, Boss Madam muna po ako. After po ng Boss Madam, di ba tinatabi niyo yung Oo, tatabi na. Ay, tatabi Saan dito po yan. namin tatabi dito lang sa Yan lang, dito, gilid lang ito. Yan, dito. Bali dito lang siya, dito. Sa likod lang. Pinilit lang.
Para maipon-ipon lang sila. Medyo kinakabahan kami kasi syempre mabilisan din yung pagtabi ng props. So dapat alert ka, alert. Kinakabahan kami yun. Actually, yung kamay namin medyo masakit na kasi buwan ng kahoy. Pero lalaban lang. Ang galing. Sobrang nakakatuwa yung mga propsman kasi hindi namin expect na gano'ng kahirap. Pero every time na nakita namin sila, nagtatawanan lang sila. Unexpected na, kaya mo na English. So, importante mag-breakfast muna sila talaga bago mag-start para may lakas. Oo, hindi biro pala to. Grabe ginawa natin. Pagkabaklas natin Lucky One, nagpuspadam tayo. Baklas. Nakapanghina. Maliliit. Oo, sabi ni Kuya Propsman. Maliliit pa yun. Paano pag ito na? Ito, di pa ito pinapasok. Oh. Kapag mga Saturday kasi yung mga props, malalaki. Marami. So ito, hindi pa po kami kakain kasi palitan po kami. Hindi, dalawa munang props sa atin. Sino mo una? Dalawa muna kumain. Kayo. Kain mo na. Tara, kain muna kami dalawa. Tapos dalawa kayo next ha. Tara. Okay, idol, kayo muna po kami. Salamat. Yung ibang propsmen po, na dito po kumakain po sila. So ayun mga Dabarkans, kakatapos lang po namin magbuhat kanina sa Boss Madam at ngayon nag-standby po kami para bubuhatin naman po uli para po kunin po yung mga sa 1 for all pagkatapos po. So ito, nag-standby lang po kami kasi kakatapos namin lahat kumain. So ayun, weak na pero kaya yan. Higa-higa muna tayo kasi pamaya-maya magbubuhat ulit tayo. So, good night Dabarkans! Pahinga-pahinga lang muna kami kasi magre-ready na kami sa buhatan after ng 1 for all. Ito lang muna kami. Sa kakanto, kakataas lang namin kumain. So, waiting lang kami. Diretso lang daw tayo. Bert, okay na Bert? Bert, okay na? Okay na? Pero ngayong mga Team Broadway naman ang guguhit ng swerte sa Guhit Bulaga! Magpapahuli ang Blue Team! Abangan natin ng Greg Bulok na kayo at left 30 seconds. So yun guys, so tapos na po ang Itbulaga pero hindi pa dito natatapos yung trabaho namin, di ba? At kasi pag Friday talaga, meron talaga silang ginagawa after eBay. So gagawa ng mga props for Saturday set. So abangan niyo yung mga Dabarkans, maya-maya malalaman na natin sa kanila yan. Yung pala yun. Wala talaga tayong mga alam. Ayun, gusto ko pinturahan yung blue. Okay na ba pintura sa'yo? Okay na ba ito kuya? Okay na yan. Saan tayo nalagay ko yan? Cleaner yan, ano? Ayun yung pag ano, aapoy yung malakas. Kailangan yan. Kailangan. Malapit siya pag Pintor talaga kayo kuya? Hindi naman. Pintor talaga kayo? Kaya pinakasipag. Ito nga lang, mahirap lang. Si Kuya, relax na relax lang. Kami gigil na gigil eh. Para lang nakikipagkwentuhan lang si Kuya, o ganda yan. Pala siya. Baliktad ako. Okay na to, Okay lang din.
Pag tuyo na, i-assemble na siya. Galagay ng poste. Gagawa muna ng frame na kakabitan ng mga yan. Ituturo kung paano yung paggawa ng frame. Parang hindi ko mag-gets, parang hirap talaga. Sabi ko, saka na kasi di mo na alam yung next. Your head on my shoulder. Okay lang yan. Tapos, yung mga napinturahan na namin na blue, doon na namin siya ikakabit sa frame, sa base. Tama kaya, Jer? So eto, Tidos. Hawakan mo. Wala tamaan ako eh! Diba, pinapatagalan namin sa baon nyo. Grabe, hirap! Ganito mo na lang. Yan. Yun! Ano pa ako sa ako? Ano pwede naman? Unang medyo lang. Unang medyo. Here's the finished product of what we give. What we did today. Yung pala yung ginawa ko, nakangalin yung kamay ko. So ayan po, experience ko po na doon po sa ginawa po namin. Medyo nga nakakapagod at ayun, pinagpawisan po ko kahit may aircon po dun sa loob, pero parang in-enjoy lang po. Ay, ako naman yung experience ko yung pagpipintura ng bawat panel. Nagpupok din ako pero mas nag-enjoy ako dun sa may pagpipaint kasi hindi ko rin talaga yung pagpipaint din. So, ngayon nga lang ang difference, mas malaki this time, mas malawak. At hindi pa pinipaintan mo kahoy. Tapos yung kahoy umuulan pa, so nabasa siya. Medyo hirap siyang tuyuin. Ako naman may na-realize din ako dito, grabe din. Kasi yung pagpipaint nung hindi rin ako marunong. Akala ko, pag titignan mo siya, akala ko madali. Mahirap din, nagka-paint agad ako, tapos yung paa ko, pagpukpok, napukpok din agad yung kamay ko. Hirap, ang hirap nun, sobra. Ngayon ko lang, sobrang konting pukpok lang, nangangalay na ako. Yung paint, si Joel, basic lang sa kanya, nahihirapan ako. Mahirap pala talaga yung mga ganyang bagay kasi hindi ko na-experience yan dati hanggang ngayon ko lang na-try. Sa akin naman, lahat na-try namin. Simula doon sa pag-finishing, sa paggamit ng papel de liar. Pinakamahirap sa akin yung pag-isis. Pag-isis nung pag-finishing ng plywood kasi pwedeng masunog-sunog gano'n, pwedeng... Tsaka kailangan madiin. Kanina, hirap na hirap ako nung nakita ko si Kuya na nagkikis-kis ng plywood ko. Parang easy lang, ganda lang ito. Relax lang siya. Enjoy lang siya. Oo, ako hirap na hirap. So, okay naman so far, kinaya naman talaga namin. So ayun guys, so tapos na yung Itbulaga. Ito naman ngayon yung time para tanungin natin at kilalanin natin ang mga magigiting natin propsmen. Usahan natin kay Idol Noel. Idol Noel, ilang taon ka na ba rito sa Itbulaga? Alam ko, nag-umpisa ako 1986. 20 plus lang. 20 plus, mga 22. Graduate ako ng high school yun. Tapos kay Buboy naman. Kay Buboy, ilang taon ka na rito sa Itbulaga? 1994. Oy, pinakamasibag. Ito, si Robert. 2005. Anong taon ka? 2002. Si Robert, 1999. Pero matagal pa rin. Bert, anong channel na Itbulaga ng Bert? Dito na. Naman si Kuya, ilang taong ka nag-start dito? Anong year? 2002 ako nag-umpisa rito. 2000. Kanina, pansin ko sabi ni Kuya Noel, yung isang block na yun, 4 tayo nagbubuhat. Tapos sabi niya, sa kanila daw, isa lang daw, kayang-kayang buhatin. Bakit po ang lakas ng resistensya nyo? Nakukuha sa lakas yan. Kasi may technique na mga sutra. Technique? Ginagamitan pala yung technique parang karate. Kaya pala parang pag in-slide nila ng gano'n yung kahoy, sumasama, parang kadikitan nila yung mga Paano ka ba mag-ano kanina? Minubuhat namin parang, kaya pala hirap kami, sila tiniteknikan nila. Oo, kaya pala sabi nyo kanina, ipaling ng konti. Ayun yung mga technique na para mas mapabilis. Kanina meron pa sila sinasabi sa akin, di ba binubuhat tayo. Nasa harap ko si Miggy, tapos, Tommy, ikaw yung driver. Ayun ba yung isa sa mga technique? ikaw yung driver mag-a-assist.
kung hindi ka maggagawa ng sarili mo, no, di mapapasod ang nasa uli. Kailangan ikaw susunod lang. Paano ginagawa mo? Susunod ang nasa uli. Paano mag-balance? Tsaka, napansin ko parang may pagkasalansan. Parang, kunyari, oo, para isang labasan lang, sakto lahat sa paglapag, yun na agad. Galing nakakamada. Lahat ng gamit nila, pag yung kung ano yung kailangan, naka-ready. Kami, pag parang naglalaro lang kami. Nilalaro lang. Sanay na. Idol. Tanong ko lang po, kamusta naman po yung mga kayong kabarkadahan niyo pong mga props ba? Okay. Ano po yung parang bonding no problem. Maraming salamat din po sa inyo at sana po nakatulong po kami sa inyo ngayong araw na parang hindi po kayo nagbuhat, kami po yung nagbuhat doon. Opo. Thank you sa pag-alala yun. Mas nakakapagod at nakakapanglata kumpara sa ginagawa natin everyday kasi napaka-chill lang yan Kung walang opening prod ang isang grupo natin, chill lang, boss madam, and then kain, bihis, chill na. Unlike yung buong magdamag na bawat labas ng pasok ng mga props, doon namin napatunayan na talagang lahat, doon mo literal sasabihin, nagtatrabaho ka, buong katawan mo. Ayun na umaga, sobrang energetiko. Makikita naman sa live ng page ng Bulaga. Ngayon, nawala na ng energy kasi hindi talaga biro yung trabaho nila. Ang layo sa ginagawa natin. Ako din naman, medyo nawala na yung kulit kasi pagod na rin. Kasi di ko expect pati yung ultimo yung nilalatag sa Lucky One. Yung pinupulled, ang bigat din pala nung sobra. Lona? Parang yung carpet. Parang gano'n siya, basta nilalatag. Ang bigat nun. Yung Lucky One na set, malang. Yung buhay na mano namin Lucky One Meron pa pala, yung pabilog. Kinakabit pa pala yun, pwedeng maipit yung kamay mo, pwedeng maputol yung daliri mo dun Buti nila, tinutulungan kami ng mga props. Kailangan ko sumegway sa akin, nikaan namin nila Kenneth sa Boss Madam. Tapos after na mag-Boss Madam, bis agad ng pang props man, tapos tanggal ulit hanggang matapos yung Guhit Bulaga. Talagang nag-aantay lang kami sa likod, dyan lang kami, hindi kami umaalis. Hindi katulad ng ginagawa namin everyday na after nung ginagawa namin, nung kapahinga na kami, cellphone, kain-kain. Yun dito, hindi, nakabantay kami. Kahapon pa lang, parang excited po na medyo parang kinakabahan kasi baka di kaya yung gagawin, baka di mabuhat po yung mga mabibigating bubuhatin at baka makabasag po kami. Pero okay naman po siya, nakaya naman po namin na buhatin po na. Diyan lumalabas yung hindi ka kontento Diyan lumalabas yung nilalang mo lang yung trabaho. Ganyan ka lang, ganito ka lang, ganyan ka lang. Yung realization is, wag mong lalangin yung mga trabaho, akala mo ganun lang. Hanggat hindi mo pa na-experience. Yun! Dahil kapag na-experience mo na at napatunayan mo na kung gaano kahirap, tsaka magsalita kung gaano kahirap, at patunayan mo kung anong meron doon sa trabaho na yun, kung bakit mo lang siya nilalang. So, para sa akin, hanggat hindi mo siya na-experience, you don't have the right to tell na lang yan. So, you have to respect lahat ng posisyon na may trabaho dito kasi may kanya-kanya paghihirap yan. Yung iba kasi tingin nila sa pagiging isang craftsman madali lang kasi nagbubuhat lang, simple lang, pero hindi. Ang pagbubuhat delikado. Tulad kanina na-experience namin, muntik na akong masalubsob. So, yung mga bagay na akala nilang madali talaga, pag nisubukan, sabi nga ni Joel, doon ka lang magsalita. So parang wag mo silang i-judge. Hindi biro ang trabaho nila. Base naman sa yun, sa na-experience namin, masarap sa pakiramdam na nagawa namin yung mahirap na trabaho sa isa sa mga trabaho sa Itbulaga. Na which is kung wala sila talaga, hindi maganda yung set, hindi maayos yung set. Sobrang na maganda sa experience, salamat sa opportunity kasi naranasan namin to. Maging isang props man, dahil ako lang props man. Huwag po maliitin po yung isang trabaho. Dapat po magiging proud ka po kung ano po yung trabaho mo. Kasi pag wala po yan, siguro wala kang ikakabuhay sa pamilya mo. At love your work. Ako po si Joel Valencia. At ako naman po si Miggy Tolentino. Ako po si Tommy Penaflor. At ako po si Kenneth Earl Medrano. Dabarkad since 2015!